Maaga pa, bago pa man sumikat ang araw at nababalot pa ng hamog ang buong paligid, ay abala na si Isabela sa loob ng maluwag at tahimik na kusina. Ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa bintana ay sinasalubong ng mainit na singaw ng nilulutong sabaw. Amoy ng ginigisang bawang, sibuyas at matamis na mais ang pumuno sa buong silid. Ito ang paborito ni Javier noong nagsisimula pa lamang sila, noong panahong wala pa silang yaman kundi ang pangarap sa isa't isa at ang pangakong hindi bibitiw. 7 taon ng kasal ang kanilang ipinagdiriwang ngayon. Sa kanyang pag-aapura upang tikman ng timpla, ang kumukulong sabaw ay aksidenteng tumulo sa kanyang kamay. Namula at namaga ang kanyang manipis na balat. Ngunit isang matamis na ngiti lamang ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang sakit na makakatumbas sa kaligayahang maibigay ang pinakamagandang anibersaryo para sa asawa. Maingat niyang binuhat ang bandehado na naglalaman ng umuusok na sabaw ng mais at karne. Ang bawat hakbang niya paakyat sa malapad na hagdanan ay may dalang bigat ng pag-asa at pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Pagdating sa ikalawang palapag, nakatapak siya sa makapal at mamahaling alpombra na gawa sa seda. Binili niya ito mula sa kanyang sariling ipon pagkatapos ng maraming gabi ng pagpupuyat sa pag-oorganisa ng mga negosyo upang makuha lamang ang mailap na pabor at pagkilala ng kanyang biyenan na si Doña Elena. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng opisina ni Javier na nakawang ng bahagya. Ang liwanag mula sa loob ay tumatagos sa siwang kasabay ng mga tinig na nagpatigil sa kanyang paghinga. Are you sure she doesn't know about the money transferred to the joint account, Javier? Hindi pwedeng magkaaberya ang plano natin ngayon. Ang tinig na yon ay kay Doña Elena. Malamig, mapangmataas, at walang bakas ng pagmamahal. Hindi niya malalaman, Mama. Masyadong abala si Isabela sa pagtitipid ng mga barya para sa bahay na ito. She trusts me completely. Akala niya yung mga late nights ko sa opisina ay para sa future ng pamilya namin. Ang boses ng kanyang asawa ay kalmado at may halong pag-uyam, ibang-iba sa malambing na lalaking kasiping niya gabi-gabi. Mabuti naman. Nakakasawa na ang pagmumukha ng babaeng yan. 7 taon, Javier. 7 taon at isang babaeng anak lang ang naibigay niya sa pamilya natin. Walang silbi. We need a male heir to carry the Ramirez name at hindi niya iyon kayang ibigay. Don't worry, Mama. Safe na ang ipon ni Isabela. Yung pinambili natin ng mansyon para kay Clara sa Alabang, galing lahat sa personal savings niya. I already forged her signature and Clara just confirmed yesterday, lalaki ang dinadala niya. Finally, magkakaroon na rin ako ng anak na lalaki. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na sabay-sabay na bumaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang dibdib. Namanhid ang buong pagkatao ni Isabela. Isang malamig na kilabot ang gumapang mula sa mga talampakan niya paakyat sa kanyang gulugod, habang ang kanyang sikmura ay bumaligtad hindi dahil sa gutom, kundi sa matinding pandidiri sa dumi ng kasinungalingang kanyang narinig. Nawalan ng lakas ang kanyang mga braso. Ang bandehadong kanina lamang ay daladala niya ng buong pag-iingat ay dahan-dahang tumagilid. Dumulas ang porselanang mangkok. Ang mainit na sabaw ay bumuhos na tila ginintuang luha. Tumama sa mamahaling alpombra at mabilis na kumalat. Sumisira sa magandang disenyo nito. Ang kumukulong likido ay buong bangis na dumampi at tumagos sa kanyang mga paa. Nag-iwan ng matinding pagkapaso na bumalot sa kanyang balat. Ngunit wala siyang naramdamang pisikal na sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkakadurog ng kanyang kaluluwa. Ang dilaw na sabaw na sumisimbolo sa kanyang tapat na pagmamahal at paghihirap ay unti-unting nanunuot sa tela ng alpombra. Iniiwan itong marumi at walang silbi. Eksakto kung paano siya ituring ng mga taong pinaglilingkuran niya ng buong puso.
Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang katanungang paulit-ulit na sumugat sa kanyang isipan. Isang kasangkapan na matapos sipsipin ang dugo at pawis ay itatapon na lamang para sa iba? Ibinigay niya ang lahat, nagtiis sa mga pang-iinsulto at tahimik na tinanggap ang paratang na siya ay isang asawang walang kakayahang magbigay ng tagapagmana. Iyon pala ay matagal na siyang ninanakawan upang buhayin at bigyan ng marangyang palasyo ang babaeng magbibigay ng anak na lalaki sa kanyang asawa. Ang matinding hiya at awa sa sarili ay nagbara sa kanyang lalamunan, tila sumasakal sa bawat paghigop niya ng hangin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, ngunit hindi siya makaiyak. Ang sakit ay napakalalim at napakatulis, kaya't ang mga luha ay tila yelo na namuo sa kanyang mga mata, tumatangging bumagsak sa harap ng ganoong klaseng pagtataksil. Mula sa loob ng silid, ang pag-uusap ay biglang natigil nang mapansin ang anino sa labas. Ang mabibigat na hakbang ng sapatos ni Doña Elena ay nagsimulang gumalaw, palapit ng palapit patungo sa pintuang kinatatayuan ni Isabela. Nagbabadyang ibunyag ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang pagpihit ng doorknob ay naglabas ng isang matalas na tunog ng bakal na naghudyat ng pagbukas ng pinto. Sa isang iglap, mabilis na kumilos si Isabela. Bitbit ang basag na porselana at ang mga labi ng kanyang pag-ibig. Nagtago siya sa dilim ng pasilyo, hinahayaan ang bawat hakbang ni na Javier at Doña Elena na lumayo patungo sa silid-kainan. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kakaan-kaan ng kaniyang dibdib, ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kaniyang paghinga. Sa loob ng banyo, mabilis niyang hinugasan ang kaniyang namamagang kamay. Ang malamig na tubig na dumadaloy sa kaniyang balat ay hindi sapat upang pawiin ang apoy ng puot at sakit na naglalayab sa kaniyang kalooban. Pagbaba niya sa silid-kainan, isang huwad na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Naroon na ang mag-ina, prenteng nakaupo habang hinihintay ang kanilang almusal. Tiningnan ni Isabela ang kaniyang asawa, ang lalaking 7 taon niyang pinaglingkuran, ang lalaking nagnakaw ng kanyang kinabukasan para sa ibang babae. Isabela, why are you late? Kanina pa kami naghihintay ng kape ni Mama. Ang reklamo ni Javier habang hindi man lang tumitingin sa kanya, abala ito sa pagbabasa ng mga ulat sa kanyang tablet. I'm sorry, Javier. Nag-ayos lang ako sa kusina. Mahinahong sagot ni Isabela. Ang kaniyang boses ay tila isang payapang lawa, ngunit sa ilalim nito ay may malalim at mapanganib na agos. Inilapag ni Doña Elena ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pilak na tumama sa seramika ay naging hudyat ng kanyang pagsasalita. You should be more mindful, Isabela. You know how important discipline is in this house. Isipin mo na lang ang utang na loob mo sa amin. Kung hindi dahil sa pamilya Ramirez, nasaan ka na kaya? You were just a simple girl with nothing, and we gave you everything. The least you can do is to be efficient. Ang bawat salita ng biyenan ay tila mga latigo na humahampas sa kaniyang pagkatao. Utang na loob. Ang konseptong ito ang ginamit nilang tanikala upang igapos siya sa loob ng maraming taon. I know, Mama. I never forget my utang na loob, sagot ni Isabela, habang dahan-dahang inilalapag ang mga plato. Ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakayuko, itinatago ang nagbabagang galit. Maya-maya pa ay bumaba ang 6 na taong gulang na si Luna. Ang bata ay tumakbo patungo sa kaniyang ina at agad na napansin ang mapulang bahagi ng kamay nito. Mama, what happened to your hand? It looks so red and painful. Ang malungkot na tanong ni Luna habang hinahawakan ang daliri ng ina. Naramdaman ni Isabela ang isang mainit na kirot sa kaniyang puso. Lumuhod siya upang mapantayan ang anak at pilit na ngumiti. Don't worry, baby. Napaso lang si Mama sa kusina kanina while I was making something for Daddy. It's just a small scratch.
But it looks like it hurts, Mama. Pagpupumilit ng bata, ang kaniyang maliit na mukha ay bakas ng matinding pag-aalala. I'm okay, Luna. Go eat your breakfast now, okay? Hinalikan ni Isabela ang noo ng anak. Sa sandaling iyon, ang awa sa sarili ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Hindi niya hahayaang lumaking biktima si Luna sa bahay na punong-puno ng dumi at pagkukunwari. Nang pumasok si Javier sa banyo bago umalis patungo sa opisina, naiwan ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng kanyang higaan. Alam ni Isabela na ito na ang pagkakataon. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, dahan-dahan niyang kinuha ang device. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habang buhay. Mabilis niyang binuksan ang messages at doon ay tumambad ang isang transaksyon na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Isang transfer mula sa kanilang joint savings account patungo sa isang pangalan, Clara Monteverde. Ang kaniyang hinala ay naging isang malupit na katotohanan. Ang bawat pisong pinaghirapan niyang itabi, ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa kinabukasan ng kanilang pamilya, ay ginagamit na ngayon upang itayo ang pundasyon ng ibang tahanan. Ibinalik niya ang cellphone sa dati nitong pwesto nang marinig ang pagbukas ng pinto ng banyo. Pumasok siya sa loob ng walk-in closet upang magkunwaring nag-aayos ng gamit. Nang makaalis na ang mag-ina, naiwan si Isabela sa gitna ng malawak at marangyang sala na tila ba isang bilangguan. Kinuha niya ang kanyang sariling telepono at doon ay may isang hindi kilalang numero ang nag-iwan ng mensahe. The Ramirez Empire is a hollow shell, Isabela. They are bleeding the company dry for their personal greed. If you want to take back what is yours and protect Luna, meet me at the old warehouse sa boundary ng lungsod mamayang gabi. Don't be a victim forever. Nanatiling nakatitig si Isabela sa screen. Sino ang taong ito? At paano nito nalaman ang kaniyang lihim na pagdurusa? Ang kaniyang puso ay muling tumibok ng malakas, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa simula ng isang mapanganib na paghihiganti. Ang gabi ay tila isang itim na telang bumabalot sa takot at pag-aalinlangan ni Isabela habang minamaneho niya ang sasakyan patungo sa dulo ng syudad. Malayo sa malinis at maningning na mga kalsada ng kanilang subdibisyon, ang paligid dito ay amoy alikabok, kalawang, at basang semento. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa lubak-lubak na daan ay nagpapaalala sa kanya na wala na siyang balikan. Ang liwanag ng mga poste ay paputol-putol, tila mga huling hininga ng isang pag-asang malapit ng pumanaw. Narating niya ang isang maliit at lumang gusali na halos tinalo na ng mga baging at dilim. Ang tunog ng pag-apak ng kaniyang sapatos sa bitak-bitak na sahig ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Sa dulo ng isang madilim na sulok, isang anino ang dahan-dahang gumalaw. Isang lalaking may matikas na tindig, ngunit may bakas ng hirap sa muka, ang lumabas mula sa anino. Si Miguel Santana. Ang kanyang buhok ay may mangilan-ngilang pilak na hibla, at ang kanyang mga mata ay tila mga aklat na puno ng mga kwento ng kawalan ng katarungan. I didn't think you would actually come, Isabela. Ang malumanay na boses ni Miguel ay may halong paggalang at lungkot. I don't have a choice, Miguel. I heard them. I heard everything. Sagot ni Isabela. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit may determinasyon. Dahan-dahang inilabas ni Miguel ang isang makapal na folder mula sa kanyang kupas na bag. Inilapag niya ito sa ibabaw ng isang lumang lamesang kahoy na inaanay na ang mga paa. Ang liwanag ng isang maliit na bumbilya sa itaas ay nagbigay ng madilaw na kulay sa mga dokumentong nakalatag. Look at these, Isabela. These are the internal audits that Doña Elena tried to burn 3 years ago. Hindi lang nila ginamit ang savings mo. They used your identity as a dummy officer for their offshore accounts. Kapag bumagsak ang kumpanya dahil sa mga illegal na transaksyon ni Javier, ikaw ang haharap sa korte. Ikaw ang makukulong. Habang sila ay malayang magpapakasasa sa pera mo
Sa ibang bansa, kasama ang bago niyang pamilya. Tinitigan ni Isabela ang mga papel. Ang kaniyang lagda, isang perpektong panggagaya sa kaniyang pirma, ay nakadikit sa mga dokumentong magpapahamak sa kanya. Isang matinding lamig ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa gilid ng mesa upang hindi siya mabuwal. Sa sandaling iyon, ang kaniyang paningin ay napako sa kanyang kanang kamay, partikular na sa kanyang singsing sa kasal. Ang gintong yon na dati ay simbolo ng kanyang dangal ay tila naging isang mainit na bakal na pumapaso sa kanyang balat. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan ng lumang gusali, hinila ni Isabela ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa ibabaw ng mga dokumentong puno ng kasinungalingan ay naghudyat ng pagtatapos ng kaniyang pagiging martir. Iniwan ng singsing ang isang maputlang marka sa kaniyang balat, isang bakas ng 7 taong pagkabulag. So what's the plan, Miguel? I don't want to just survive. I want to take back everything they stole from me and my daughter. Ang boses ni Isabela ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ngayon, siya ay hindi na ang asawang sunod-sunuran. Siya ay isang babaeng handang lumaban. We need to be smart, Isabela. Javier thinks you're weak. Doña Elena thinks you're stupid. We will use that to our advantage. I have connections in the investment world. We will build a shadow entity. Habang inuubos nila ang pera ng Ramirez Corp, tayo naman ang kukuha ng mga utang nila. One day, they will wake up and realize that the very walls of their mansion are already yours. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Teach me everything, Miguel. I'm a fast learner. Ngunit ang panandaliang lakas na naramdaman ni Isabela ay agad na naglaho nang mabilis siyang makauwi sa kanilang mansyon. Pagpasok niya sa pintuan, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang buong bahay ay balot ng isang nakabibinging katahimikan na tanging niyang mahihinang hikbi lamang ng isang bata ang bumabasag. Mabilis siyang tumakbo patungo sa sala at doon ay nakita niya ang isang tanawing nagpapakulo ng kaniyang dugo. Ang kanyang anak na si Luna ay nakaluhod sa gitna ng sahig. Ang mga maliit na tuhod ay nakadiin sa malamig na marmol, habang ang kanyang mukha ay nakaharap sa pader. Sa tabi ng bata ay nakatayo si Doña Elena. Hawak ang isang mamahaling plorera na may bahagyang lamat, habang si Javier ay nakaupo sa sofa at parang walang naririnig na nanonood ng balita sa TV. Anong ginagawa niya sa anak ko? Ang sigaw ni Isabela ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kaniyang pagiging ina. Your daughter is as clumsy as you, Isabela. She nearly broke this antique vase. She needs to learn her place and her responsibilities in this house. Ang malamig na sagot ni Doña Elena habang tinitingnan ang bata ng may pandidiri. Nilapitan ni Isabela ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nakapako kay Javier na hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kaniyang pagtitimpi ay tuluyan ng naputol. Ang bawat hakbang ni Isabela patungo sa kanyang anak ay tila isang pagtawid sa nagbabagang uling. Hindi niya alintana ang matatalim na tingin ni Doña Elena o ang malamig na presensya ni Javier na tila isang estatwang walang pakiramdam sa sulok. Agad niyang binuhat si Luna. Naramdaman ang panginginig ng maliit na katawan ng bata at ang basang dumi ng luha sa kaniyang pisngi. Ang init ng katawan ng anak ay tila isang sumbat sa kaniyang sarili. Isang sumbat sa 7 taon niyang pagtitiis na nagdala sa kanya at sa kaniyang anak sa ganitong uri ng pagmamaliit. Tumayo ka dyan, Isabela! Hindi pa tapos ang bata sa kaniyang parusa. Ang tinig ni Doña Elena ay pumutok sa katahimikan ng sala, matalas at puno ng awtoridad, na tila isang utos mula sa isang reyna patungo sa kaniyang alipin. Humarap si Isabela sa kaniyang biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng pagsunod,
ay nagliyab sa isang kakaibang liwanag na nagpatigil sa susunod na sasabihin ng matanda. Ang anak ko ay hindi isang kagamitan na maaari ninyong itapon o parusahan nang dahil lamang sa isang plorerang may lamat. Mama, ang lamat sa plorerang yan ay napapalitan ng pera, pero ang sugat sa puso ng anak ko ay walang katumbas na halaga. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Javier, na tila nagising mula sa kanyang pagkakaidlip sa TV, ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, hindi dahil sa plorera, kundi dahil sa pangangahas ng kanyang asawa na sumagot sa kanyang ina. Lumapit siya nang may mabibigat na hakbang. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. How dare you speak to my mother like that, Isabela? Ang boses ni Javier ay gumaralgal sa galit. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpapakain sa iyo? Kung kaninong bahay ang tinitirhan mo? You are nothing but a penniless woman we took in. Wala kang karapatang magtaas ng boses sa pamamahay na ito. Sa isang iglap, ang kanyang palad ay humagupit sa pisngi ni Isabela. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng isang matinding init na mabilis na kumalat sa kanyang balat, habang ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid sa tindi ng puwersa. Hindi sumigaw si Isabela. Namanhid ang kanyang pisngi, ngunit ang sakit na nararamdaman niya sa labas ay walang-wala sa rurok ng puot na nabuo sa kanyang kalooban. Niyakap niya ng mas mahigpit si Luna, na ngayon ay tahimik na humihikbi sa kanyang balikat. Tumingin siya kay Javier, at sa pagkakataong ito, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi, sa gitna ng namumulang marka sa kanyang muka. Alam ni Isabela na kailangan niyang maging matalino. Kung lalaban siya ngayon ng harapan, mawawala sa kanya si Luna bago pa man niya mabuo ang kanyang plano kasama si Miguel. Dahan-dahan, sa harap ng naguguluhang si Javier at ng mapang-uyam na si Doña Elena, ay muling lumuhod si Isabela. Ang kaniyang mga tuhod ay dumampi sa malamig na marmol, isang kilos na tila pagsuko, ngunit sa katunayan ay isang estratehikong pag-atras. I'm sorry, Javier. Mama, I was just tired and emotional. Ang kaniyang boses ay naging malumanay. Pilit na itinatago ang talim ng kaniyang galit. Hindi ko sinasadyang magtaas ng boses. Please, hayaan niyo na lang akong dalhin si Luna sa itaas. I will make sure this won't happen again. Nakita niya ang pagbalik ng mapagmataas na ngiti sa labi ni Doña Elena. Ang matanda ay tila nasiyahan sa nakitang pagtiklop ng kaniyang manugang. Mabuti naman, at natauhan ka na, Isabela. Take that child away from my sight at siguraduhin mong malilinis ang kalat sa kusina bago ka matulog. You are lucky, we are kind enough to keep you here. Tumayo si Isabela nang hindi tumitingin sa kanila. Binuhat niya si Luna paakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang panunumpa sa dilim. Sa loob ng kanyang kwarto, inilapag niya ang natutulog ng anak at hinalikan ito sa noo. Humarap siya sa salamin at hinaplos ang kanyang namamagang pisngi. Ang pulang marka ay hindi simbolo ng kanyang pagkatalo, kundi isang resibo ng lahat ng utang na kailangang bayaran ng mga Ramirez. Sa kaniyang isipan, ang boses ni Miguel ay muling umalingaw-ngaw. Gawin mo silang kampante, Isabela. Hayaan mong isipin nilang ikaw pa rin ang mahinang babaeng kilala nila. Kinuha niya ang kaniyang telepono at nagpadala ng maikling mensahe kay Miguel. I'm ready. Let's bleed them dry, centavo by centavo. Habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang kadiliman ay tila walang katapusan, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang puso. Gaano pa kaya karaming pasakit ang kailangan niyang tiisin bago niya muling maramdaman ang tunay na laya at ligaya sa piling ng kaniyang anak? Ang umaga sa mansyon ng mga Ramirez ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na kabigatan. Tila ang hangin mismo ay nagdadala ng babala ng isang paparating na unos.
Sa loob ng kusina, abala si Isabela sa paghahanda ng isang marangyang tanghalian. Ang halimuyak ng mga mamahaling sangkap at ang init mula sa kalan ay nagahalo sa kaniyang balat. Ngunit ang kaniyang kalooban ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Inutusan siya ni Doña Elena na magluto para sa isang espesyal na panauhin, isang tao na ayon sa matanda ay mahalaga sa hinaharap ng kanilang pamilya. Ang pagdating ng isang sasakyan sa harap ng bahay ay naghudyat ng pagsisimula ng dula. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang marahang pagtapak ng mga mamahaling takong sa semento ay narinig ni Isabela mula sa kusina. Paglabas niya upang magsilbi, halos tumigil ang kanyang mundo nang makita kung sino ang bisitang iyon. Si Clara Monteverde, ang pinsan na itinuring niyang kapatid, ang babaeng tinulungan niya noong panahong wala itong matuluyan at walang makain. Ngayon, si Clara ay nakasuot ng isang mamahaling seda na kulay asul at ang kanyang tiyan ay may bahagyang umbok na hindi na maitatago ng tela. Clara Hija, I'm so glad you could make it. Ang masayang bati ni Doña Elena habang ginagabayan ang dalaga patungo sa hapagkainan. Ang init ng pagtanggap ng matanda kay Clara ay kailanman hindi naranasan ni Isabela sa loob ng 7 taon. Thank you, Tita Elena. Javier insisted that I should visit today. Sabi niya, I need to eat healthy food para sa baby boy namin. Ang malambing na sagot ni Clara habang ang kanyang mga mata ay dumapo kay Isabela nang may halong pambabastos at tagumpay. Naramdaman ni Isabela ang pagbaligtad ng kanyang sikmura. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang katinuan. Ngunit sa halip na sumigaw, pinanatili niya ang kanyang mukhang walang emosyon. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang cellphone sa ilalim ng isang dekorasyon sa gitna ng lamesa, nakatago sa likod ng mga bulaklak bago siya bumalik sa paghahain. Isabela, bakit nakatayo ka lang dyan? Serve the soup now. Huwag mong hayaang magutom ang apo ko. Ang utos ni Doña Elena, ang kaniyang boses ay tila isang latigo na nagpapaalala kay Isabela ng kaniyang kinalalagyan. Habang nagsisilbi si Isabela ng mainit na sabaw, sinadya ni Clara na haplusin ang kaniyang tiyan sa harap mismo ni Isabela. Alam mo, Isabela, it's really a blessing to carry the Ramirez heir. Sabi ni Javier, it's about time the family name gets a real successor. Hindi naman kasi sapat ang babae lang, di ba? A man needs a son to be proud of. Ang bawat parinig ni Clara ay tila mga karayom na tumutusok sa kaniyang puso. Ang pagtataksil na ito ay higit pa sa pisikal. Ito ay ang pagyurak sa lahat ng kabutihang ipinakita niya kay Clara noon. Naisip ni Isabela kung paano niya hinati ang kanyang pagkain para kay Clara noon. Kung paano niya ito binigyan ng pera mula sa sarili niyang bulsa. At ngayon, ang pasasalamat ni Clara ay ang nakawin ng kanyang asawa at ang kanyang dangal bilang asawa. Javier and I are already planning the nursery sa bagong bahay namin sa Alabang. Patuloy ni Clara habang humihigop ng sabaw na niluto ni Isabela. It's so much more modern and spacious than this old mansion. Tita Elena even helped us choose the interior design. Sa likod ng kaniyang katahimikan, si Isabela ay nagngingit-ngit. Ang bawat impormasyong lumalabas sa bibig ni Clara ay gintong ebidensya na itinatala ng kaniyang recorder. Ang pagkakanulo ni Doña Elena at Javier ay hindi na lamang usapin ng damdamin, kundi isang sistematikong pagnanakaw sa kaniyang buhay. Nang matapos ang tanghalian at abala ang mag-ina sa pakikipagtawanan kay Clara sa sala, mabilis na kinuha ni Isabela ang kaniyang cellphone. Ngunit bago siya bumalik sa kusina, napansin niya ang isang itim na folder na naiwan ni Javier sa ibabaw ng side table malapit sa pinto ng opisina. Dahil sa kuryosidad at kaba, dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig
nang makita ang nilalaman nito. Hindi lang ito mga transaksyon. Ito ay isang kontrata ng paglilipat ng lahat ng kaniyang mga ari-ariang minana mula sa kaniyang mga magulang patungo sa pangalan ni Javier at Doña Elena. Sa dulo ng dokumento, nakita niya ang kaniyang sariling pirma. Isang perpektong panggagaya, isang huwad na pirma na ginamit upang alisan siya ng kahit anong proteksyon sa batas. Isang matinding lula ang naramdaman ni Isabela. Ang kaniyang paningin ay nagdilim, habang ang katotohanan ay tila isang malaking alon na lumunod sa kanya. Hindi lang sila nagpaplano ng bagong buhay. Matagal na nilang pinatay ang kaniyang pagkatao sa papel bago pa man nila ito gawin sa tunay na buhay. Ganito na lang ba ang matitira sa akin? Isang pirma na hindi ko naman isinulat sa isang dokumentong kukuha sa lahat ng pinaghirapan ng mga magulang ko? Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na naghahatid ng babala ng kaniyang nalalapit na paghihiganti. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging malapot at mahirap langhapin, dala ng matinding tensyong namamayani sa pagitan ng mga pader nito. Ang kumpanya ng mga Ramirez, na dating simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay dahan-dahang kinakain ng mga utang na hindi na mabayaran. Ang bawat pagtawag sa telepono na natatanggap ni Javier ay nagdadala ng masasamang balita at ang kaniyang dating mapagmataas na tindig ay napalitan ng isang balisang kilos. Ang mga butil ng pawis na bumabagsak mula sa kaniyang noo ay mabilis na nanunuot sa kaniyang mamahaling polo shirt, nag-iiwan ng amoy ng takot at pagkabigo. Isabela, listen to me carefully. Ang boses ni Javier ay gumaralgal habang hinihila niya ang braso ng asawa sa loob ng kanilang silid. Nagkakaproblema ang kumpanya. This is just a minor setback, but we need cash flow immediately. You have those lands in the province, di ba? Yung minana mo sa lolo mo. We need you to sign them over to me so I can use them as collateral. Tinitigan ni Isabela ang kaniyang asawa. Ang lalaking ito na nagnakaw na ng kaniyang personal na ipon para sa kaniyang kabit ay may kapal pa ng mukhang hingin ang huling natitirang yaman ng kaniyang pamilya. Naramdaman ni Isabela ang isang mapait na lasa sa kaniyang lalamunan, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kaniyang maskara ng pagiging sunod-sunuran. Javier, those lands are all I have left for Luna's future. Ang kaniyang boses ay mahina, nagpapanggap na natatakot. Are you sure this will save the company? Of course, don't you trust me? I'm doing this for us, for our family. Ang pagsisinungaling ni Javier ay kasing linaw ng sikat ng araw, ngunit tumango lamang si Isabela. Sa loob ng kanyang isipan, ang bawat salita ng asawa ay nagpapatibay lamang sa kanyang desisyong tapusin na ang lahat. Nang makaalis si Javier upang makipagkita sa mga creditors, mabilis na tinawagan ni Isabela si Miguel. Nagkita sila sa isang tahimik na silid sa itaas ng isang lumang gusali, malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan. Ang bawat pagpindot ni Isabela sa kaniyang laptop ay naglalabas ng mga numerong hindi kailanman maiintindihan ni Javier. Sa tulong ni Miguel, ang kaniyang maliit na puhunan ay lumago na tila isang dambuhalang punong kahoy. The Moonlight Investment Fund now owns 40% of your husband's debt, Isabela. Ang malumanay na pahayag ni Miguel habang ipinapakita ang mga digital na dokumento. Konting-konti na lang at ikaw na ang magiging pangunahing creditor ng sarili mong asawa. The moment he fails to pay the next installment, you can technically seize his assets. Isang pakiramdam ng kagaanan ang dumaan sa puso ni Isabela. Hindi ito ang kaligayahang dulot ng yaman, kundi ang kaligayahang dulot ng kapangyarihang protektahan ang kaniyang sarili. Matapos ang kanilang pagpupulong, dumaan si Isabela sa isang mamahaling butik. Pinili niya ang isang kulay rosas na damit na gawa sa pinakamalambot na seda para kay Luna. Ang texture ng tela sa kaniyang mga daliri ay nagpapaalala sa kanya
na ang buhay ay hindi lamang dapat puro dusa. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Luna nang may malawak na ngiti. Isinuot ng bata ang damit at nagsimulang umikot sa gitna ng kanilang silid. Ang malambing na tawa ng anak ay tila isang himig na nagpapagaling sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Ang amoy ng bagong tela at ang halimuyak ng lavender sa buhok ng anak ay kabaligtaran ng maasim na amoy ng pawis at alak na dala ni Javier tuwing gabi. Ngunit ang katahimikang yon ay muling bumasag nang pumasok si Javier sa kwarto. Dala ang isang balitang tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Isabella, we have no choice. The bank is being aggressive. Ang boses ni Javier ay puno ng desperasyon. I've decided to sell this mansion. May nakita na akong buyer. We need to move out by next month. At yung pera mula sa pagbebenta nito, gagamitin ko para mabayaran ang mga priority debts ng kumpanya. Napatigil si Isabella sa pag-aayos ng buhok ni Luna. Ang mansyong ito ay ang tanging tahanang kinagisnan ng kaniyang anak. Ito rin ang ari-ariang nakapangalan sa kanilang dalawa ni Javier. Ang tanging bagay na hindi niya basta-basta magagalaw nang walang pahintulot ni Isabella, maliban na lamang kung gagamit muli siya ng huwad na pirma. You're going to sell our home, Javier? Saan kami titira ni Luna? Ang tanong ni Isabella ay punong-puno ng tunay na sakit. Hindi na kailangan pang magpanggap. Don't be so dramatic, Isabella. We can rent a small apartment for a while. It's for the business. Kapag nakarecover ang Ramirez Corp, ibibili ko kayo ng mas malaking bahay. Ang sagot ni Javier habang mabilis na nag-eempake ng ilang mahahalagang papeles. Tumingin si Isabella sa kanyang anak na ngayon ay nakatitig sa kanila nang may takot sa mga mata. Ang kanyang desisyon ay nabuo na. Hindi na niya hahayaang maging palaboy ang kanyang anak dahil sa kasakiman ng isang lalaking wala ng ibang mahal kundi ang kanyang sarili. If that's what you want, Javier, ang mahinahon niyang sagot. Ngunit sa kanyang isipan, ang katanungang ito ay lalong nagpatalim sa kanyang plano. Sino kaya ang buyer na tinutukoy ni Javier at ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang mismong asawang minaliit niya ang may-ari ng perang ipambabayad sa kaniyang mga utang? Ang sinag ng umaga ay pumasok sa malalaking bintana ng silid-aklatan, ngunit hindi ito naghatid ng init sa malamig na marmol ng paligid. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling tinta ay humalo sa mabigat na katahimikan ng silid. Nakahanda na ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesang narra. Ang kasunduan sa pagbebenta ng mansyon na 7 taon niyang itinuring na tahanan. Sa magkabilang panig, nakaupo sina Javier at Doña Elena na tila mga buwitreng naghihintay sa huling hininga ng kanilang biktima. Pirmahan mo na ito, Isabella. Para sa ikabubuti nating lahat ito. Ang utos ni Javier habang ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa pagtapik sa kanyang tuhod. Ang kanyang muka ay bakas ng puyat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasabikan sa perang kaniyang makukuha. And don't act like a victim, Isabella. Dagdag ni Doña Elena habang marangyang humihigop ng tsa. We are giving you a chance to leave this family with a bit of dignity. At least hindi ka namin itatapon sa kalsada nang walang kahit ano. Tumingin si Isabella sa kanyang biyenan. Pagkatapos ay kay Javier. Ang kanyang puso ay hindi na kumakaba sa takot. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. I will sign, ang mahinahon niyang sagot. Ang kanyang boses ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. But I have one condition. Isang kondisyon na hindi na pwedeng baguhin. What is it? Just say it para matapos na tayo rito. Ang naiinip na sagot ni Javier. Gusto ko ang buong legal at permanent custody ni Luna. I want a signed waiver from you, Javier. At mula sa iyo, Mama. Isusuko ninyo ang lahat ng karapatan ninyo sa anak ko. Mula sa araw na ito,
Hindi niyo na siya pwedeng lapitan o tawaging Ramirez. Isang maikling sandali ng pagkabigla ang dumaan sa mukha ng mag-ina, ngunit agad itong napalitan ng isang mapanuring tingin. Para kay Javier at Doña Elena, si Luna ay isang pananagutan lamang, isang batang babae na walang maidudulot na yaman o karangalan sa kanilang pangalan. Fine, kung yan ang gusto mo, we won't stop you. Ang mabilis na sagot ni Javier na tila ba itinatapon lang ang isang lumang kagamitan. Luna is yours. Just sign the papers. Inilabas ni Javier ang custody waiver at inilapag ito sa harap ni Isabela. Sa isang matatag na kamay, kinuha ni Isabela ang panulat. Ang dulo ng panulat ay dumampi sa papel, nag-iiwan ng itim na tinta na tila isang huling hatol sa kanilang pagsasama. Pinirmahan niya ang pagbebenta ng bahay at pagkatapos ay ang paglaya ng kaniyang anak. There! Tapos na! Sabi ni Isabela habang dahan-dahang tumatayo. Pumunta siya sa kaniyang silid kung saan handa na ang kaniyang mga bag. Wala siyang dinalang kahit anong alahas o mamahaling gamit na bigay ng mga Ramirez. Ang tanging dala niya ay ang kaniyang mga personal na dokumento at ang mga kagamitan ni Luna. Bago lumabas, napansin niya ang kanilang litrato sa kasal na nakapatong sa side table. Nilapitan niya ito, pinunasan ang munting alikabok sa ibabaw ng salamin at pagkatapos ay marahang binitawan ito sa loob ng basurahan. Ang tunog ng pagtama ng frame sa ilalim ng basurahan ay tila musika sa kaniyang pandinig. Bit-bit ang kaniyang maliit na maleta at hawak ang kamay ni Luna. Bumaba si Isabela sa hagdanan. Sa pintuan, nakatayo ang kaniyang biyenan. Suot ang isang mapang-uyam na ngiti. Good luck, Isabela. Let's see how far you can go with your pride. Baka bukas makalawa, makita ka na lang naming namamalimos sa kalsada, dala ang anak mo. Ang huling hirit ni Doña Elena na may kasamang tawa ng pagmamaliit. Hindi lumingon si Isabela. Naglakad siya palabas ng tarangkahan kung saan naghihintay ang isang simpleng sasakyan na minamaneho ni Miguel. Pagpasok nila sa loob, naramdaman ni Isabela ang unang malalim na paghinga ng tunay na kalayaan. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay amoy bago, amoy pag-asa. Nagawa mo, Isabela, ang bati ni Miguel habang sinisimulang paandarin ang makina. Hindi, Miguel. Nagsisimula pa lang tayo, sagot ni Isabela habang tinitingnan ang kanyang anak na ngayon ay mahimbing na natutulog sa backseat. Samantala, sa loob ng mansyon, mabilis na tinawagan ni Javier ang kanyang broker upang ipaalam na nakuha na niya ang pirma ni Isabela. Ang kaniyang mukha ay puno ng tagumpay habang iniisip ang milyon-milyong pisong papasok sa kanyang account. Ngunit ang kanyang kagalakan ay biglang naputol nang tumunog ang kaniyang telepono. Isang tawag mula sa bangko. Hello? Yes, this is Javier Ramirez. What? What do you mean the funds are frozen? The sale was already cleared. Ang kaniyang boses ay nagsimulang gumaralgal sa takot habang ang kaniyang mukha ay uent-unting nawawalan ng kulay. Ang perang inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay tila isang bula na biglang naglaho. Iniiwan siyang nakatayo sa gitna ng isang bahay na hindi na sa kanya at isang katotohanang hindi pa niya kayang tanggapin. Ang loob ng silid ng lupon ay nababalot ng isang malamig at mabigat na katahimikan. Tila ang bawat sulok ay saksi sa nagaganap na pagguho ng isang kaharian. Ang amoy ng mamahaling kape at leather ay humahalo sa maasim na singaw ng pawis ni Javier. Nakaupo siya sa gitna. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang kurbata. Sa kanyang tabi, si Doña Elena ay nananatiling tuwid ang upo. Ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag. Naghahanap ng seguridad sa gitna ng kawalan. Ladies and gentlemen, please relax. Ang pansamantalang pag-freeze ng funds ay isang technical error lang mula sa bank. Ang boses ni Javier ay pilit na pinatatag, ngunit ang bawat salita ay tila may kasamang pait. The Ramirez Corp is still strong.
We just need your cooperation for this transition. Ang mga shareholders ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa. Ang mga bulong na yon ay tila mga bubuyog na dahan-dahang pumapalibot kay Javier, handang sumunggab sa oras na lumabas ang katotohanan. Sa gitna ng tensyon, ang malalaking pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang babala. Ang lahat ng mata ay napabaling sa liwanag na nagmula sa pasilyo. Isang bulto ng isang babae ang humakbang papasok. Ang tunog ng kanyang bawat pag-apak sa makintab na sahig ay may dalang bigat at kapangyarihan. Isang tumpak na ritmo na tila bawat tapak ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ng mga Ramirez. Hindi ito ang Isabela na kanilang nakilala, ang asawang laging nakayuko at amoy bawang mula sa kusina. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay nakasuot ng isang madilim na kulay ng sutla. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos at ang kanyang mga mata ay may ningning ng isang hiyas na dumaan sa matinding apoy. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Miguel Santana, bitbit ang isang itim na briefcase na tila naglalaman ng mga huling hatol. Isabela, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Javier ay halos pabulong. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. You look surprised, Javier? Akala ko ba I'm always welcome in your office? Ang boses ni Isabela ay malambing, ngunit may talim ng isang labaha. Tumayo si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hiya. Get out of here, Isabela. Wala kang karapatang gambalain ang meeting na ito. You are no longer part of this family and certainly not part of this company. Hindi natinag si Isabela. Lumapit siya sa bakanting upuan sa dulo ng mahabang lamesa. Inilapag ni Miguel ang mga dokumento sa ibabaw ng kahoy. Ang tunog ng pagtama ng mga papel ay bumasag sa huling pag-asa ng mag-ina. Actually, Mama Elena, I have every right to be here, ani Isabela habang dahan-dahang nauupo. The Moonlight Investment Fund, the company that bought 40% of your debt and 30% of the remaining shares, is mine. I am the chairperson now. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga shareholders. Ang katahimikan ay naging kasing lamig ng yelo. Si Javier ay dahan-dahang napaupo. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. At hindi lang iyan, patuloy ni Isabela, ang kanyang paningin ay nakapako sa asawa. I have here the forensic audit of every transaction made under my forged signature. I have the records of the money you stole from our joint account to buy that mansion in Alabang for Clara. Javier, every centavo you spent on your lies, I'm taking it back. Today. Dahan-dahang inabot ni Isabela ang isang folder kay Javier. Nang buksan ito ng lalaki, ang kaniyang mga kamay ay lalong nanginig. Doon ay nakalatag ang mga katibayan ng kaniyang mga ilegal na transaksyon. Mga dokumentong magdadala sa kanya, hindi lang sa paghihirap, kundi sa likod ng mga rehas. Isabela, please. Let's talk about this privately. Pakiusap ni Javier. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Asawa mo ako. We can fix this. Asawa? Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela, ngunit ang kaniyang mga mata ay nanatiling malamig. Nakalimutan mo na ba ang pinirmahan nating waiver kagabi? You chose the mansion over me and Luna. You traded your daughter for a chance to save your company. At ngayon, Javier, wala ka ng kumpanya, wala ka ng bahay, at lalong-lalo na, wala ka ng pamilya. Si Doña Elena ay humawak sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang paghinga ay bumibilis habang tinititigan ang kaniyang dating manugang. Ang babaeng minaliit niya, ang babaeng itinuring niyang basura, ay ngayon ang may hawak ng kanilang kapalaran. Ang kaniyang mukha ay nangulubot sa matinding hiya habang nakikita ang mga shareholders na isa-isang tumatayo at lumalapit kay Isabela upang makipagkamay. This board meeting is over, deklara ni Isabela.
Security will escort the former management out of the building. Please leave your key cards on the table. Habang pinapanood ni Isabela ang pag-akay ng security, kina Javier at Doña Elena, palabas ng silid, naramdaman niya ang isang mahapding kurot sa kanyang puso. Hindi ito dahil sa awa, kundi dahil sa 7 taon na kanyang sinayang sa mga taong kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Ngunit sa paglingon niya kay Miguel na nakatitig sa kanya ng may buong paghanga at suporta, naramdaman ni Isabela ang isang mainit na bugso ng pag-asa. Nagawa ko na. Malaya na ako. Ang kaisipang ito ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa kanyang pagkatao. Ngunit habang lumalabas siya ng gusali, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harap. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at doon ay nakita niya ang namumutlang mukha ni Clara. Isabela, kailangan nating mag-usap. Ang boses ng babae ay puno ng takot. Javier lied to me too. Please, kailangan ko ng tulong mo. Tumingin si Isabela sa kanyang dating pinsan. Ang kanyang kamay ay humigpit sa kanyang bag habang isang bagong tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Hanggang saan nga ba ang hangganaan ng pagtataksil sa pamilyang ito? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng sasakyan ay tila mga maliliit na pako na ibinabaon sa katinuan ni Javier. Ang kanyang kurbata ay nakalawit na, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pamumula dahil sa puyat at alak. Sa gitna ng dilim, isa lamang ang kanyang patutunguhan, ang mansyon sa Alabang na kanyang binili gamit ang perang ninakaw niya kay Isabela. Doon, sa piling ni Clara at ng kanyang magiging anak na lalaki, naniniwala si Javier na makakahanap siya ng santuwaryo mula sa kahihiyang sinapit niya sa boardroom. Ang pagbukas niya ng malapad na pinto ng mansyon ay naglabas ng isang mahinang tunog ng mekanismo ng kandado. Ngunit sa halip na mainit na pagtanggap, isang malamig at amoy alikabok na hangin ang sumalubong sa kanya. Ang mga mamahaling muebles na kanyang pinili ay nakabalot na sa puting tela at ang ilang mga kahon ay nakasalansan sa gitna ng sala. Clara! Clara! Nasaan ka? Ang sigaw ni Javier ay gumaralgal sa loob ng malawak na silid. Mula sa itaas ng hagdanan, dahan-dahang bumaba si Clara. Hindi na siya ang babaeng malambing at mapagmahal na nakilala ni Javier. Ang kanyang mukha ay balot ng makapal na make-up at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalala. Sa kanyang likuran ay isang lalaki, matikas at mas bata kay Javier na bitbit ang 2 pang maleta. What's happening here? Bakit nakaimpake ang mga gamit mo? At sino ang lalaking ito? Ang boses ni Javier ay puno ng pagkalito at takot. Oh Javier, you're finally here. Ang sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi mo ba nabalitaan? Ang mansyong ito ay naisangla na sa bangko. At dahil wala ka ng pambayad, kailangan ko nang umalis bago pa kami palayasin ng mga sheriff. But the baby, Clara, our son, hindi mo pwedeng iwan ang bahay na ito. Magagawan ko ng paraan. Kakausapin ko si Isabela. Our son? Isang mapait na tuwo ang kumawala sa mga labi ni Clara. Isang tunog na tila mga bubog na bumabaon sa pandinig ni Javier. Javier, look at me. Look at him. Do you really think a man like you, na hindi man lang makabuntis sa asawa niya sa loob ng 7 taon, ay makakabuo sa akin sa loob lang ng ilang buwan? This baby belongs to the man who actually treats me like a queen. Hindi sa isang lalaking ang tanging kaya lang gawin ay magnakaw sa sariling asawa. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Javier. Napahawak siya sa gilid ng hagdanan. Ang kanyang tuhod ay nanginig at dahan-dahang sumuko hanggang sa siya ay tuluyang mapaluhod sa malamig na sahig. Ang katotohanan na ang kaniyang pinakainaasam na tagapagmana ay isa lamang malaking panloloko ay ang huling dagok na nagpaguho sa kaniyang mundo. You lied to me. Pinaniwala mo ako.
Pinaniwala niyo kami ni Mama. Ang hikbi ni Javier ay tila isang ungol ng isang nasugatang hayop. Don't be so dramatic, Javier. You used me to get back at Isabela at ginamit lang din kita para sa pera mo. We're even. Ang huling hirit ni Clara bago siya lumampas sa kanya. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay nag-iwan ng bakas ng pagtataksil sa hangin. Sa gitna ng kanyang pag-iisa sa madilim na sala, naririnig ni Javier ang dahan-dahang pagbukas ng pinto sa likuran. Isang anino ang dahan-dahang lumapit. Ang bawat pag-apak ng mga sapatos nito ay may dalang awtoridad at katahimikan. Malamig ang sahig, Javier. Baka mapaso ang tuhod mo sa tindi ng hiya. Ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa paligid. Inangat ni Javier ang kanyang ulo at nakita ang kanyang asawa na nakatayo sa kanyang harap. Si Isabela ay tila isang anghel ng katarungan. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghatol. Sa likuran niya ay nakatayo si Miguel na may bitbit na mga legal na dokumento. Isabela, please, I have nothing left. Clara, the baby. It's all a lie. Ang pagmamakaawa ni Javier ay tila isang mahinang ihip ng hangin. I know, Javier, matagal ko nang alam. Ang mahinahong sagot ni Isabela. Lumapit siya at kinuha ang isang pirasong papel mula kay Miguel. Ito ang warrant of arrest para sa iyo at para kay Doña Elena. Estafa, falsification of public documents at plunder. Every centavo you stole, Javier, has a paper trail. At ang huling transaksyon na ginawa mo para sa mansyong ito, iyon ang nagsilbing ebidensya para tuluyan kayong mabulok sa kulungan. Isang matinding panginginig ang bumalot sa katawan ni Javier. Ang kaniyang dating asawa na kaniyang minaliit at itinuring na basura ay ngayon ang kaniyang hukom. Nais niyang hawakan ang kamay ni Isabela. Nais niyang humingi ng tawad, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na hindi na kailanman matatawid. Bakit, Isabela? 7 taon tayong magkasama. Wala na ba talagang natitirang pag-ibig? Ang tanong ni Javier sa gitna ng kaniyang mga luha. Tumingin si Isabela sa bintana, kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ang pag-ibig, Javier, ay hindi na nanakaw, at ang pamilya ay hindi nabubuo sa kasinungalingan. 7 taon kitang minahal, pero 7 segundo mo lang kinuha ang lahat ng yon nang piliin mong itaboy ang anak mo para sa isang peking anak na lalaki. Tumalikod si Isabela at nagsimulang maglakad palabas. Ang kaniyang bawat hakbang ay tila isang paglaya mula sa mga kadena ng kaniyang nakaraan. Sa labas, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay nagsimulang magbigay ng pulang liwanag sa paligid, naghahanda na kunin ang lalaking naging anino ng kaniyang buhay. Habang papaalis ang sasakyan ni Isabela, isang tanong ang nanatili sa kaniyang puso. Sa pagtatapos ng bagyong ito, makakahanap pa kaya ang kaniyang kaluluwa ng tunay na kapayapaan sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya? Ang gabi sa bawat sulok ng lungsod ay tila bumubulong ng isang babalang hindi naririnig, habang ang lamig ng hangin ay nanunuot sa balat ni Isabela. Katatapos lamang nila ni Luna sa isang masayang hapunan kasama si Miguel, at ang halimuyak ng sariwang bulaklak at masarap na pagkain ay nananatili pa sa kaniyang isipan. Hawak-hawak niya ang maliit na kamay ng anak habang naglalakad patungo sa parking lot. Ang bawat hakbang nila ay may dalang kapayapaan na matagal na nilang ipinagkait sa kaniyang sarili. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang binalot ng isang mabigat na presensya. Mula sa dilim ng isang malaking poste, isang anino ang dahan-dahang lumabas. Ang bawat pag-apak nito ay tila isang marahas na kaskas sa semento. Nang tumama ang liwanag ng poste, tumambad ang isang anyong halos hindi na makilala ni Isabela. Si Doña Elena. Ang dating marangya at mapagmataas na ginang ay tila isang gusot na papel na itinapon sa basurahan. Ang kanyang buhok ay magulo
Ang kanyang mamahalin, ngunit maruming bestido ay may mga bakas ng mantsa at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na hinaluan ng kabaliwan. Sa kanyang nanginginig na kanang kamay, hawak niya ang isang maliit na kutsilyo na ginagamit sa pagbabalat ng prutas. Ang talim nito ay kumikislap sa ilalim ng malamig na ilaw ng poste. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Isabela? Ang boses ni Doña Elena ay gumaralgal, tila isang sirang plaka na pilit pinapatugtog. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Sinira mo ang pamilya namin. You ungrateful woman. After everything we gave you, ganito mo kami babayaran. Mabilis na hinila ni Isabela si Luna sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis tila isang tambol sa gitna ng digmaan. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling matatag. You gave me nothing but pain, Elena. Ang tanging utang na loob na meron ako ay ang pag-alis sa impyernong binuo niyo. Please, bitawan mo na yan bago pa lumala ang sitwasyon. No, hindi ako papayag na ikaw ang manalo. Ang sigaw ng matanda ay umalingaw-ngaw sa bakanting parking lot. Ang kaniyang mga daliri ay lalong humigpit sa hawakan ng kutsilyo. Dahil sa'yo, lahat ng kaibigan ko ay pinagtatawanan ako. I have no dignity left because of you. Sa gitna ng tensyon, si Luna, na dati ay laging nagtatago sa takot, ay dahan-dahang humawak sa binti ng kanyang ina. Tiningnan ng bata ang kanyang lola nang may mga matang puno ng awa, hindi ng takot. Lola, please stop. Mama is a good person. Don't hurt her. Ang tinig ng bata ay tila isang malakas na sampal sa nagdidiliryong isipan ni Elena. Natigilan siya sa isang sandali. Ang kanyang mga mata ay lumaki habang tinititigan ang kanyang sariling apo. Ngunit ang kanyang kabaliwan ay mas malakas kaysa sa kanyang konsensya. Susugod na sana siya nang biglang isang matikas na anyo ang humarang sa kanyang daanan. Si Miguel. Ang kanyang pagdating ay tila isang pader na hindi matitibag. Sa isang mabilis at maingat na pagkilos, hinawakan niya ang pulso ni Elena, hindi upang manakit, kundi upang pigilan ang isang malaking pagkakamali. Ang kutsilyo ay dahan-dahang nalaglag mula sa mga kamay ng matanda, tumama sa semento at naglabas ng isang matalas at malamig na tunog ng bakal na umalingaw-ngaw sa paligid. Enough, Elena. It's over. Ang boses ni Miguel ay kalmado, ngunit may dalang awtoridad na hindi matatanggihan. Kasabay nito, ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang gumapang sa mga pader ng parking lot. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa semento ay naging hudyat ng katapusan ng kanyang pagtakas. Dalawang opisyal ang dahan-dahang lumapit sa harap ng kaniyang mga dating kaibigan sa Alta Lipunan na nagkataong nandoon din sa gusali. Ang mga kamay ni Doña Elena ay pinusasan. Ang malamig na bakal ay dumampi sa kaniyang balat, isang simbolo ng kaniyang tuluyang pagbagsak. Ang kaniyang mamahaling kwintas na gawa sa perlas, na simbolo ng kaniyang pekeng dangal, ay dahan-dahang napigtas sa kaniyang pagpupumiglas. Ang mga puting butil nito ay nagkalat sa maruming semento, nagtatakbuhan sa iba't ibang direksyon, tila mga pangarap na hinding-hindi na muling mabubuo. Isabela! Hinding-hindi kita mapapatawad. Curse you! Ang huling hiyaw ni Elena ay napuno ng pait habang siya ay isinasakay sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang kanyang mukha sa bintana ay tila isang larawan ng matinding kahihiyan. Ang kanyang dumi at amoy ng hospital ay nanatili sa hangin kahit nakaalis na ang sasakyan. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding panghihina ng kaniyang mga tuhod. Napaupo siya sa gilid ng kanilang sasakyan habang si Miguel ay dahan-dahang inilagay ang kaniyang kamay sa kaniyang balikat. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng katiyakan na ang lahat ng panganib ay lumipas na. Mama, are you okay? Ang tanong ni Luna habang hinahaplos ang pisngi ng ina. Tumingin si Isabela sa kanyang anak.
at pagkatapos ay kay Miguel. Isang matamis at malalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang unang tunay na ngiti matapos ang mahabang panahon. I'm okay, Luna. We are finally safe. No one can hurt us anymore. Habang papalayo sila sa lugar na yon, tiningnan ni Isabela ang kaniyang mga kamay. Wala na ang mga panginginig, wala na ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng pag-asa at ang kaisipang ang bawat butil ng kanyang pinaghirapan ay sa wakas ay nagbunga na ng kalayaang kailanman ay hindi na mabibili ng kahit anong yaman. Ang hangin sa loob ng visiting area ng bilangguan ay masikip at amoy kalawang, pawis at pagsisisi. Ang mga dilaw na pader ay tila saksi sa libu-libong kwento ng nawalang pag-asa at basag na pangarap. Naupo si Isabela sa isang bakal na upuan. Ang lamig nito ay ramdam hanggang sa kanyang kaluluwa. Tinititigan niya ang makapal na salamin sa kanyang harapan. Hinihintay ang pagdating ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na kandado sa kabilang panig ng silid ay naghudyat ng pagdating ni Javier. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa isang madilim na pasilyo, nakasuot ng kulay kahel na uniforme na tila lumalamon sa kanyang dating kislap. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang balat ay may mga gasgas, at ang kanyang mga mata ay tila mga basag na bintana na walang nang liwanag na dumaraan. Pag-upo ni Javier, isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Ang tanging maririnig ay ang sarili nilang paghinga na pinaghihiwalay ng makapal na salamin. Anong ginagawa mo rito, Isabela? Ang boses ni Javier ay paos at puno ng pagod. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Para makita kung gaano kababa ang narating ko? No, Javier. Ang mahinahong sagot ni Isabela. Ang kaniyang boses ay tila isang malambing na bulong sa gitna ng isang maingay na palengke. Nandito ako para sa sarili ko, hindi para sa iyo. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang folder mula sa kanyang bag. Ipinakita niya ang isang dokumento sa maliit na siwang sa ibaba ng salamin. This is our annulment paper. It's final. Malaya ka na, Javier. At higit sa lahat, malaya na rin ako. Tinitigan ni Javier ang papel. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang kopya. Ang bawat letra sa dokumentong yon ay tila isang hatol sa kanyang konsensya, higit pa sa hatol ng korte na nagbigay sa kanya ng 15 taong pagkakakulong. Isabela, please patawarin mo ako. Ang hikbi ni Javier ay dahan-dahang namuo sa kanyang lalamunan. I was stupid. I was greedy. Natukso ako sa pangako ng isang anak na lalaki, sa pangako ng mas malaking yaman. Hindi ko nakita ang tunay na yaman na nasa tabi ko lang pala. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Javier? Ang tanong ni Isabela, habang ang kaniyang mga mata ay nananatiling matatag. Hindi ang pagnanakaw mo sa pera ko. Hindi ang panloloko mo sa akin kasama si Clara. Ang pinakamasakit ay nang marinig kong ituring niyo ni Mama, si Luna, na isang pagkakamali, isang bagay na walang halaga. That day, you didn't just break my heart. You murdered the last ounce of respect I had for you. Dahan-dahan siyang tumayo. I came here today, not to mock you, but to close this chapter of my life forever. I want to move forward without any baggage from the past. Wala akong utang na loob sa pamilya niyo, Javier. Sa katunayan, kayo ang may utang sa akin ng isang buong kabataan. Pagtalikod ni Isabela, ang mga hikbi ni Javier ay naging isang malakas na pag-iyak. Isabela, don't leave me. Please, I have no one left. Mama is in a mental facility. And all our friends have turned their backs on me. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Ang kaniyang mga palad ay paulit-ulit na tumatama sa makapal na salamin, nag-iiwan ng mga basang marka ng kaniyang mga luha. Hindi lumingon si Isabela. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas. Ang bawat hakbang niya
ay isang paglaya mula sa nakaraang puno ng sakit. Sa labas ng bilangguan, sumalubong sa kanya ang mainit na sikat ng araw at ang nag-aabang ng ngiti ni Miguel. "How are you?" Ang malambing na tanong ni Miguel habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. "I'm finally free," ang sagot ni Isabela habang ang kanyang mga mata ay sumisilay sa isang bagong umaga. "It's time to build a new life, a better life for me and Luna." Habang papalayo ang sasakyan, naiwan ang mga sigaw ni Javier na unti-unting kinakain ng 4 na sulok ng kanyang selda. Ang kanyang sentensya ay hindi lamang 15 taon sa loob ng bilangguan. Ang tunay niyang parusa ay ang habang buhay na pagsisisi sa isang pamilyang kaniyang winasak dahil sa kasakiman. Sa kabilang banda, para kay Isabela, ang bawat kilometrong nilalakbay ng sasakyan ay isang hakbang papalapit sa isang kinabukasang puno ng pag-asa, pagmamahal, at higit sa lahat, kapayapaan. Ang sikat ng araw ay tila isang ginintuang ilog na dahan-dahang dumadaloy sa mga dahon ng malalagong puno ng akasya. Nag-iiwan ng mga kumikinang na anino sa ibabaw ng bagong gupit na damuhan. Ang hangin ay amoy sariwang lupa, bulaklak ng sampagwita, at bagong pinta, ang halimuyak ng isang bagong simula. Sa gitna ng hardin, nakatayo ang isang gusaling may malalaking bintanang salamin at pader na kulay krema, isang santuwaryo na binuo mula sa abo ng isang masakit na nakaraan. Ito ang Antrang Women and Children's Shelter. Sa harap ng gusali, hawak ni Isabela at Miguel ang isang pares ng gunting na pilak, habang isang lilang laso ang nakatali sa pagitan ng 2 poste. Ang paligid ay napuno ng mahihinang bulungan ng pasasalamat at paghanga mula sa mga bisita, mga babaeng tinulungan ng pundasyon at mga kaibigang sumuporta sa kaniyang adhikain. Suot ang isang simpleng puting bestido, ang tindig ni Isabela ay puno ng dignidad at kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Sa isang sabay na pagkilos, ang mga talim ng gunting ay dumaan sa laso. Ang 2 piraso nito ay marahang bumagsak sa lupa, isang simbolikong kilos ng pagbubukas ng isang bagong pinto para sa mga nangangailangan. Isang mainit na pagpupugay ang sumalubong sa kanila, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang kabutihang loob. Lumapit si Isabela sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at payapa, umaabot sa bawat sulok ng hardin. "Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang tahanan, isang patunay na ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay maaaring maging isang pinto patungo sa isang bagong simula. Para sa bawat babaeng minaliit at sa bawat batang nawalan ng karapatang ngumiti, ang Antrang ay isang paalala na may liwanag pa rin sa gitna ng kadiliman." Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, isang maliit na figura ang tumatakbo sa gitna ng hardin. Ang kanyang kulay rosas na bestido ay umiikot sa bawat paggalaw niya. Si Luna. Ang kanyang halakhak ay tila isang himig na pumupuno sa bawat sulok ng paligid, malaya at walang bakas ng takot. Lumapit siya kay Miguel at hinila ang kamay nito. "Tito Miguel! Tito Miguel! Look, I found a butterfly!" Ang masayang sigaw ng bata. Isang matamis na ngangiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela habang pinapanood ang kaniyang anak. Ang tawag na Tito Miguel ay natural na namutawi sa bibig ng bata. Isang simbolo ng tiwala at pagmamahal na nabuo sa pagitan nilang dalawa. Lumapit si Miguel kay Isabela. Ang kaniyang mga mata ay puno ng paghanga. "Look at her, Isabela. She's finally free." Ang bulong ni Miguel. "We are finally free, Miguel." Ang pagtatama ni Isabela, habang ang kaniyang paningin ay nakatuon sa lalaking naging sandalan niya sa pinakamadilim na bahagi ng kaniyang buhay. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka. You gave me back my strength. You already had it, Isabela. I just helped you find it again.
sagot ni Miguel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumampi sa balikat ni Isabela, isang magaan ngunit puno ng kahulugang kilos. Sa ilalim ng mainit na araw, isang pangunawa ang nabuo sa pagitan nila. Isang tahimik na pangako na hindi na kailangan pang bigkasin ng mga salita. Lumayo si Isabela ng bahagya at umupo sa isang bangkong kahoy sa ilalim ng puno ng mangga. Mula roon, tanaw niya ang lahat. Si Luna na masayang nakikipaglaro, si Miguel na nakikipag-usap sa mga bisita at ang mga babaeng ngayon ay may bagong pag-asa. Itinaas niya ang kaniyang mga palad sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga maputlang marka ng paso mula sa sabaw na minsang sumimbolo sa kanyang sakripisyo ay tuluyan ng naglaho. Ang kanyang balat ay makinis at buo na muli. Isang malalim na hininga ng pasasalamat ang kanyang pinakawalan. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang sakit ay naghilom na. Sa wakas, sa gitna ng halakhak ng kaniyang anak at sa init ng araw na yumayakap sa kanya, alam niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o kapangyarihan, kundi sa kapayapaang natagpuan sa wakas.